nga unsaon man pagplano kani gipanuhat jud kuno para mas masabtan. Ingon ani ang imuhang buhaton. So una namong buhaton is magbuhat ka ani ang reference nimo. Isuwat mo tanan nimong appliances ug isuwat mo tag pila ka watts. Dayon hours per day ug pila ka oras nimo gamiton kada adlaw. So ibutang nimo ang quantity kung pila ka buok na nga ini ang appliances. So dayon imong itotal watts times hours per day times quantity. So 10 times 4 times 2 equals 80 watts. Maura gyapon sa ubos. Maura gyapon sa ubos, imong i-multiply gyapon 5 times 6 times 1 equals 300. 65 times 4 times 1 equals 260. Pag human nimo og total tanan mauna na imong energy consumption reference. Mao na total nimo nga watt hour per day 850 watt hour kada adlaw ang imong konsumo. So karon ang imong 850 nga watts sa imong konsumo sa kada adlaw imo nang plusan og 35%. Nga naman unsa nang 35% kay para sa kuha naay system loss bisag unsa nga klase ka setup sa electrical. So diri dapita is 35% ra ang ako ang gi-add. Kay for example sa solar panel is 3%, sa wire 2%, sa solar charge controller 3%, 10%, depende sa imong solar charge controller na MPPT na PWM. Sa battery is na kay 10%, na kay 10% sa imong inverter, ug total is 35%. So naa kay 1,147.5 nga watt hour per day. Mao na siya ang 850 watt hour plus 35%. So what 1,148 watt hour di-round up nimo na sa 1,147, mao na imong reference sa next computation nimo sa imong battery nga gikinahanglan. Usa ka mo decide sa imuhang battery nga gikinahanglan sud sa usa ka adlaw kay mao man ni imuhang reference na sa kinahanglanon nimo nga battery ay imong 1,148 watt hour. So usa ka mo decide sa imuhang battery nga gamiton, imuhang isod sa imong una kung pila ka adlaw nimo gamiton. Gusto mo pa ba dagdag? Kung pila ka adlaw nimo gamiton. For example, 2 days nimo gamiton. Ang kaning 1,148 watt hour kinahanglan ra na nimo i times 2. Sama ani 2 days autonomy ang gusto nimo. So 1,148 watt hour per day times 2 mao na siya ang 2,996 watt hour per day reference nimo kung duha ka adlaw ang imuhang gusto nga consumption nimo nga dili malubat imong battery igo gid sa konsumo sa duha ka adlaw. So para mas sayon focus ta sa 1 day, di lang sa tanang 2 days kay para di taas ang calculation. So mo focus lang usa ta sa usa ka adlaw. So usa ta mo proceed didto sa computation na to sa battery needed na to is ato ang i-consider. Let's talk about depth of discharge or DOD. Ang DOD, ang depth of discharge or DOD, ang buti pasabot ana ang imuhang gi-consume. Example, lead acid o lithium battery. Natay duha ka example. So lead acid, ang recommended sa lead acid nga dapat nimong i-consume is 50% ra discharge. So kinahanglan na nimo i-charge pagkahurot sa iyahang 50%. While si lithium battery, ang recommended niya nga pwede nimong i-discharge o gamiton is 80%. So, para ang lifespan sa imong battery mutaas. So, proceed ta sa lead acid lang nga example. Kay si lead acid 50% ang recommended, kinahanglan nato i-multiply ang total energy consumption into based sa atong na-discuss ganina is 1,148. So, atong i-multiply og 2 so that always have 50% remain voltage in battery para naa kay mahabilin nga 50% pirmi sa imuhang battery. Nakuha. Ang imo usbo nako, ang imong 1,148 nga energy consumption i-times to nimo para naa kay 50% nga mahabilin pirmi sud sa usa ka adlaw. So, ang total is 2,296 watt hour na. So, para makuha nato ang needed nga battery bank, let's divide to ang 2,996 nimo nga imuhang reference
ang 2,996 nimo watt hour nga reference nimo i-divide nimo sa system volts nimo. So ari ra sa tatapuko sa 12 volts kaya ron mas sayon system voltage nga 12 volts. So ang formula na pud ana kay gipangita na to si ampere hour, which is si I or si current. So I equals P over V, or current equals watts divided by volts. So naatay reference nga watt hour nga 2,996 watt hour, i-divide na to sa 12 volts. So equals ana is 191.3 amp hour. Nganong na amp hour man eh? Kay si current or si I mao na si current. Tin ang symbol ana niya is letter E. Letter E ang ampere. So mauna ang I giilisa na tog E o gi-cross out na to ang W and V, giilisa na to og E nga symbol, mauna na siya ang amp hour. Mauna na siya ang 191 amp 91.3 amp hour. So ato na lang nang i-round off sa 200 amp hour kay magamit ra man agyapon mo ang sobra. So ang sunod na to nga buhaton kay nakuha naman na to si battery needed na to nga 200 amp hour, proceed ta sa solar panel to charge battery. Ang pangutana pila ka watts nga panel ang ato ang gamiton para ma-charge na to ang 200 amp hour. Ang reference na to sa solar panel to charge, pangutana, dara, how many watt hour in 200 amp hour? So pila ka amp hour sa pila ka watt hour ang naa sa 200 amp hour. So, proceed ta na pod sa formula based sa Ohm's law. So, kay si power ang atong gipangita, ang formula P equals volts times current. So, naatay volts nga kini ang 12 volts nga system, anya ang current na to is 200 amp hour. So, mao na siya nga, mao man niyo, anto ang given, 12 volt system o 200 amp hour. So, ang buhaton P equals 12 volts times 200 amp hour. Mauna siya ang imuhang 2,400 watt hour. So, karon sa atong gidiscuss ganina is lead acid lang ato ang gamiton. So ang lead acid ang i-consume na to is 50% lang sa battery. So 50% ra ang atong i-consume. So 50% ra pod ang ato ang i-charge. So ang buhaton na pod nato sa 2,400 watt hour kay 50% ra ang atong gi-consume. Ato na po i-times ang 2,400 watt hour times 50% equals 1,200 watt hour. Pero usa ta makakuha sa solar panel nga ato ang gikinahanglan og pila ka watts, nagkinahanglan tag usa ka number nga ato ang i-calculate. Unsa man na ang number kung pila ka oras ang sunlight sa usa ka adlaw. Ibutang ta og 5 or 4. Ibutang tag 5 ka oras ang usa ka adlaw nga sunlight ang sakto gyud sa init. Depende man na namang usahay gani nga dag-om. So, ang ato na pong buhaton, i-divide na to ang pila ka oras, for example 5 ka oras sa usa ka adlaw, i-divide na to na siya sa ato ang needed energy per day, which is 1,200 watt hour. Mao na siya i-divide na to sa 5 hours nga sunlight. So ang formula na ana siya ang sunod buhaton is 1,100 at 1,200 at watts hour divide sa 5 hours equals 200 watts. 240 ang watts ang imuhang panel nga gamiton, or imuhang i-round off sa 300 or 250 basta kaya lang sa iyahang solar charge controller. Kung labi na og MPPT, kay siya na bahala mo regulate sa voltage ato nga kani ang solar charge controller. So sunod buhaton ana, or sunod na pod nimo nga buhaton, pila ka amperahe ang imuhang solar charge controller. So usa ta mo proceed sa solar charge controller, naay duha ka klase, naay PWM or MPPT. Mas nindot og MPPT ang imuhang gamiton kay
siya na'y bahala mo regulate sa or mo manage sa voltage sa imuhang solar panel. So ang formula na pod para makuha nimo ang imuhang solar charge controller o unsay gamiton nimo og pila ka amperahe, imo i-add ang IEC or short circuit current. For example, duha ka solar panel imong gamit. Anong buhaton? Og pila toy IEC or short circuit current i-times 2 nimo, dayon times 1.25 nga safety factor, mauna na ang imuhang solar charge controller. For example, na kay 11.85 nga IEC or short circuit current nga panel or og usara ka buok, ilahos na siya sa times 1.25 safety factor. Mao na ni ang imuhang solar charge controller nga pangitaon 14.8 ampere or wa 15 ampere or 20 ampere mas nindot. Humana man ta sa solar charge controller. Ang buhaton na pud nimo ang inverter kung pila ka watts ang imuhang paliton. So atong computation ganina sa ato ang total sa atong watts kani siya kaning 10, 50, 65, 30, 15. Ang watts dato ang tanan nga appliances ato nang i-total. I-total tana pare na 10, 50, 65, 30, 15, mao na siya i-total i-plus tanan 170 watts. So para mas kuan pa jud mas taas ang imong inverter, adan lang na nimo og 20% nga allowance. So 170 plus 20% mao na siya ang 204 nga watts inverter. So 204 watts inverter og naay mas ubos-ubos unsa gi makitan mo 250 ba kana may palita mas nindot pure sine wave kay naay duha ka kain sa inverter naay modified sine wave or pure sine wave, mas nindot ang pure sine wave. So sa sunod na po siguro basta nakuha na ang panel, ang battery, ang solar charge controller og ang inverter og unsaon po nimo pag sugod og una kung nagplano ka nga mag solar setup. So inyo na nara series connection, pinagdudugtong mo ang positive sa negative ng bawat panel, parang pagdudugtong ng mga baterya. Ang resulta, mas mataas ang voltage pero pareho lang ang current. Ginagamit ito kapag kailangan mong maabot ang required voltage ng inverter. Halimbawa, kung ang inverter mo ay nangangailangan ng 300 volts input at ang bawat panel mo ay 40 volts, kailangan mo ng 8 panel na nakaseries para umabot sa tamang input. Mas efficient ito sa long-distance wiring, mas maliit na wire size ang kailangan, mas kaunting power loss, at ideal para sa on-grid at hybrid systems. Pero tandaan, kapag may panel na natakpan o mahina, bumababa ang performance ng buong string. Kaya siguraduhin na pantay-pantay ang orientation at linis ng lahat ng panels. Sa parallel connection, pinagdudugtong mo naman ang positive sa positive at negative sa negative. Ang resulta, parehong voltage, pero mas mataas ang current. Ginagamit ito kapag mababa ang voltage requirement ng system mo o kung gusto mong panatilihing stable kahit may shaded o mahina na panel. Kadalasan itong ginagamit sa off-grid setups na may battery. Stable ito kahit may shading, madaling mag-expand, at mas safe dahil mababa ang voltage level. Pero dahil mas mataas ang current, kailangan ng mas makapal na wire at combiner box na may fuse protection para ligtas ang connection. Kailan mo dapat gamitin ang bawat isa? Series connection kung mataas ang voltage requirement ng inverter mo. Parallel connection kung gusto mo ng stable system, kahit may shading. At kung gusto mo ng balanced performance at flexibility, pwedeng gamitin ang series parallel setup. Sa madaling sabi, ang tamang connection ay depende sa uri ng system, load requirement, at inverter design na gagamitin mo. At kung gusto mong siguraduhin na tama ang configuration ng solar setup mo, kami na ang bahala. Kung naghahanap ka ng solar panels, inverters, batteries, at accessories para sa DIY o full setup, nandito na lahat sa amin. May mga trusted brands kami para sa bahay o negosyo mo, plus may libreng assessment at customized solar package para sa iyo. Visit us at 1195 Benavides Street, Santa Cruz, Manila. Contact us for inquiries and message us today for your free solar quotation.
Alam mo ba kung bakit may parallel at series connection sa solar setup? Hindi lang ito basta paraan ng pagdudugtong ng mga panel, ito ang nagdidikta ng performance at efficiency ng system mo. Sa series connection, pinagdudugtong mo ang positive Palabas. Solar panel, series or parallel? Series ba or parallel ang solar panel mo? Anong parameters ang naapektuhan sa mga connection na to? Tara, pag-aralan natin. Simple lang at madaling maintindihan. Pero bago yan, alamin muna natin ang basics, lalo na ang DC polarity. Ang solar panels ay gumagamit ng DC or direct current. Isang type ng kuryente na dumadaloy sa isang direksyon lang. Meron itong dalawang terminals, positive at negative. Kapag mali ang polarity, pwedeng masira ang inverter o hindi gumana ang system mo. Ngayon, punta tayo sa basic electrical terms. Ipaliwanag natin sa electricity-water analogy. Voltage, ito yung pressure ng tubig. Kung malakas ang pressure, mas malakas ang tulak ng tubig palabas. Sa kuryente and voltage ang nagtutulak sa electrons para gumalaw. Current, ito naman yung dami ng tubig na dumadaloy. Mas malakas ang flow, mas maraming tubig ang lumalabas. In electricity, ito naman ang dami ng electrons na dumadaloy. Power, ito yung total lakas ng tubig na nagagamit. Hindi lang pressure, hindi lang flow, dapat kombinasyon ng dalawa. Series connection. Negative ng panel 1, positive ng panel 2. Ang voltage ng bawat panel ay nag-add up. Ang amperage o current ay hindi nagbabago kahit gaano pa karaming panels ang isiris mo. For example, 2 panels na may 40 volts at 10 amps. Total voltage is equal to 40 volts plus 40 volts is equal to 80 volts. Total current is equal to 10 amps. Parallel connection. Sa connection ng parallel ng solar panel, positive to positive and negative to negative. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng positive terminals at lahat ng negative terminals gamit ang mga PV cable connector, ang voltage ay susunod sa rating ng isang panel lamang, hindi ito nag-a-add up. Ang daloy ng kuryente or amps mula sa bawat panel ay nag-a-add. For example, ang total voltage is equal to 40 volts. Ang total current is equal to 10 amps plus 10 amps is equal to 20 amps. Tandaan mo lang, kapag sa series connection, voltage nag-a-add and current constant at ang power ay ang total voltage multiplied by constant current. Parallel, ang voltage constant and current nag-a-add at ang power ay ang constant voltage multiplied by total current. Iyan ang series at parallel connection. Gusto mo pa matuto tungkol sa solar setup? Comment ka lang sa baba. Nagpaplano ka ba ng DIY solar setup pero hindi ka sure kung anong wire size ang safe? Alam mo ba na maling wire size pwedeng mag-cause ng power loss? Sobrang init ng wire at inefficiency ng system? Tara, pag-usapan natin ang tamang PV wire sizing. Simple lang at madaling sundan. Sa solar setup, hindi sapat ang 125% lang na factor of safety. Dapat 156% ang gamitin nating safety factor, ayon sa Philippine Electrical Code. Bakit 156%? Una, ang capacity ay hindi bababa sa 125% ng maximum circuit current. Pangalawa, additional 125% ulit kasi ang solar ay continuous load. Ibig sabihin, kaya niyang tumakbo sa full current ng lampas 3 hours, lalo na pag tirik ang araw. Kapag mali ang wire size mo, umiinit ang wire, nasisira ang insulation, bumababa ang lifespan, delikado, pwedeng mag-cause ng sunog. Kaya importante ang tamang wire sizing. Ito ang formula. Current required equals to 1.25 times 1.25 times ISC. Minimum rated required. Maximum circuit current. Continuous load requirement. Short circuit current. Simplified. Current required equal to 156% times ISC. Example, 710 watts bifacial solar panel. Short circuit current equal to 18.4 amps. Compute natin. Current equals 156% times short circuit current. 1.56 times 18.4 amps. Current equals 28.7 amps. Ibig sabihin, ang wire mo dapat greater than 28.7 amps ampacity. Hindi bababa dito. Kung 125% lang gagamitin mo, pwedeng mag-overheat ang wire mo. Quick reference. Based on ampacity alone, ang 12 AWG nasa borderline ng ampere rating. Kaya 10 AWG or 6 square millimeter ay recommended. Here's the summary. Combined effect. 125% times 125% equal to 156% safety factor. First factor, irradiance overshoot. Second factor, continuous load derating. Gusto nyo ba malaman ang voltage drop ng wire size mo depende sa length ng wire? Mag-follow, like, and share ka lang at mag-comment ng voltage drop or VD kung gusto mo malaman para sa next video. Cute ang tamang solar setup. Gusto mo mag-DIY solar setup pero hindi mo alam kung saan magsisimula?
Tara i-compute natin ang tamang inverter size para sa bahay mo. For example, kung 700 kWh ang monthly bill mo, gaano kalaking solar setup ang kailangan mo? I-compute natin step by step. Ito ang total energy na ginagamit mo sa loob ng isang buwan. Step 1, convert natin to daily consumption. 700 divided by 30 is equal to 23.3 kWh per day. Hinahati natin sa 30 days para malaman kung gaano karaming kuryente ang ginagamit mo araw-araw. Result, gumagamit ka ng around 23 to 24 kWh per day. Importante ito kasi daily ang production ng solar, not monthly. Solar production. Step 2, gaano karaming energy ang kayang i-produce ng solar? 4.5 sun peak hours. Ibig sabihin, bawat 1 kilowatt power ng solar panel, kaya gumawa ng around 4.5 kilowatt-hour per day. Binababaan natin ito para isama ang epekto ng ulap, init, at system losses, system size. Step 3, compute natin ang laki ng solar setup. 23.3 divided by 4.5 is equal to 5.18 kilowatt power. Ito ang ideal size kung walang losses. 5.18 multiplied by 1.25 is equal to 6.5 kilowatt power. Dinagdagan natin ng 25% para sa losses tulad ng inverter loss, heat, wiring, clouds, energy output. Step 4. Gaano karaming energy ang ma-produce? Daily, 6.5 multiplied by 4.5 is equal to 29.25 kilowatt-hour per day. Monthly, 29. 10.25 multiplied by 30 is equal to 877 kilowatt-hour per month. Mas mataas ito sa 700 kilo consumption mo. Ibig sabihin, kaya nitong i-cover ang usage mo at may extra pa para sa cloudy days. Inverter size. Kaya ang recommended inverter size mo ay 6 kilowatt power to 7 kilowatt power. Gusto mo ba i-compute kung anong recommended sa bahay mo? Mag-like, follow, and share ka lang.